Bata pa lang ako, hili ko nang panoorin si Lola sa tuwing manghuhula siya. Marami nagpupunta kay Lola dahil sabi nila, lahat ng hula niya nagkakatotoo. Malasahin mo. Pumili ka ng isang baraha sa bawat grupo, pero huwag ipapakita sa akin. May natuklasan ka sa isang malapit sa'yo. At mukhang pinag-iisipan mong gumawa ng isang marahas na bagay. Myrna, bakit ka umiiyak? Nahuli po akong pumunta dito sa inyo. Nagkatotoo po yung hula niyo sa akin. Sabi niyo po may kabit yung asawa ko. Totoo po, may kabit yung asawa ko. Maaring hindi niya sinadya na saktan ka. O maaring gusto na niyang makalaya. Bakit po? Ang baraha ng kamatayan. Ayoko na po, tama na po. Ayoko na po makarinig na kahit anumang masamang balita. Ayaw mo ba na tapusin ko na magbasa nito? Ayoko na po. Sigurado ka? Opo, ayoko na po. Maraming salamat na lang po. Ayoko na po. Ay, ikaw ang bahala. Ihatid na kita. Halika na. Tuwing mahahawakan ko ang mga baraha, parang may binubulong sila sa akin. Mga bagay na ako lang ang nakakarinig. Kara, ilang beses ko bang sasabihin sa'yong huwag mong papakialaman tong barahan ng lola mo, ha? Ma, naiwan po kasi ni Lola dito eh. Diana, pabayaan mo nga yung anak mo. Ma, masyado pa siyang bata. At saka, dapat hindi niyo siya kinukonsinti sa hilig niyang yan. Noon pa, nakikita ko ng interes ni Kara sa mga ginagawa ko. Malamang siyang magmamana sa aking kakayahan dahil nalaktawan ka noon, Diana. Apo, ano sa palagay mo? Lola, nakita ko po sa baraha. Uulan daw po ng snow. Oh, snow? Snow? Uulan, Mama, ng snow. Kita niyo na, Ma. Kung ano-ano tuloy sinasabi ng bata. Totoo. Uulan daw ng snow. Nak, kumain ka na. Snow? Daddy, bilis! Look, oh, may snow! Ano? Nagkatotoo. Yay! Ang hula ni Kara. Daddy, mabuhat! Sige. Ma,
Gusto ko lumaking normal ang anak ko. Ayoko na engganyo siya sa ginagawa ninyo. Kung ano man meron ng anak mo, isa yung biyaya. Hindi yun sumpa. Ma, please. Ayoko ng pagtalunan pa ito. Ayoko na makita pa ni Kara mga barahan ninyo. Itago nyo na, please. Kara! Halika na! Dali! Tara, bilis! Dito tayo, dito tayo! Sino kasama? Dito! Teka lang! Buksan mo yung pinto! Buksan! Game na! Muli, bumubulong sa akin ng mga baraha. May gustong iparating. Bilisan mo! Dahan-dahan lang kayo, baka kayo nasaktan. Diana, si Kara nasaan? Andun po yata sa taas. Sa taas? Sa unang pagkakataon, naintindihan ko ang totoong kapangyarihan ng mga tarot ni Lola Auring. Ipapakita nito kahit ang mga bagay na ayaw mong malaman. Kara? Lola! Bakit mo pinakikialaman yan? Akin na nga yan. Hindi ba pinagsabihan na kita dati na huwag mong pakikialaman itong mga baraha ko? Ayaw ng mami mo. Lola, nabasa ko po sa mga baraha. May dalawa raw po na mamamatay sa pamilya natin. Ano bang kalukuhan itong mga pinagsasabi mo? Lola, totoo po yun. Totoo po. Ano bang ingay na yun, ha? Bilisan na natin. Diana! Ano bang nangyayari dyan? Diana! Ano? Ano? Anak ko! Ano nangyari? Ano nangyari? Hindi naman naligaw na bala. Ano nangyari? Wala siya talaga. Dali natin siya sa ospital! Aling Oring! Aling Oring! Tingnan na! Mama? Huwag na huwag mo nang gagawin yung panghuhula mo ulit, ha? Naintindihan mo ko?
dito nilibis si Lola? Kasi anak, gusto niya makasama mga magulang niya. Nangako ako kay Lola Auring na hindi ko na gagamitin ang mga tarot. Pero hindi ko pala matutupad ang mga pangakong yun. Saan tayo dumaan kanina eh? Oo, paikot-ikot lang tayo dito eh. Kailangan makalabas na tayo dito. Malapit ng dumilim. Miguel, nawawala na yata tayo. Halika, doon tayo. Paano tayo makakalabas dito? Huwag ka mag-alala, Kara. Mahanap din natin ang daan. Malas naman, oh. Unang akit pa lang natin, naligaw na kaagad tayo. Alam mo, pinagtataka ko. Di ba nakasunod lang tayo kanina kila Faye? Bakit tayo napahiwalay sa kanila? Hindi kaya totoo yung sinasabi nila? Na ano? Na may engkanto daw dito. Hindi kasi tayo nag-alay ng pagkain bago tayo umakyat eh. Ayan tuloy, naligaw tayo. Alam mo, Kara, tinatakot mo lang ang sarili mo eh. Bakit? Oh, anong ginagawa mo? Anong gumana ng kompas? May signal ba yung telepono mo? Wala eh. Wala rin sa akin eh. Subukan natin dun. Tara. Doon tayo. Sandali. Doon tayo, sandali. Sabi ni Mama kapag malapit na daw ikasal, malapit daw sa disgrasya. Alam mo talaga yung pamilya mo. Napakaraming alam na pamahiin, ano? Pero alam mo sa totoo lang, kapag nilaman ni Mama na sumama ako sa'yo dito, di ako papagalitan na naman ako noon. Huwag ka mag-alala. Ako magpapaliwanag sa kanila. Miguel? Miguel? Miguel! Miguel! Ah! Miguel! Miguel, ikaw na ba yan? Miguel? Miguel! Tara!
Doon! Doon! Kara? Kara? Kara! Faye! Kahapon ka pa namin hinahanap. Ano ba nangyari sa'yo? Nag-aalala kami sa'yo. Miguel! 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 Kapag may nangyaring masama kay Miguel, hindi ko makakaya yon. Kara, mahahanap din natin siya. Pero paano kayo mapapaliwanag sa pamilya niya? Paano yung kasal naming dalawa? Sabi mo kaya? Sabihin mo. Ma'am, kailangan na po nating umalis. I-advise po kami ng base sa bumaba na dahil may paparating na bagyo. Paano si Miguel? Ma'am, mas delikado pa pag nagpaiwan pa tayo dito. Baka mas stranded tayo. Lalo na pa pag lumakas ang bagyo, baka abutan po tayo ng landslide. Teka, hindi ako ayos ito hanggat di ko nahanap si Miguel. Ma'am, wala na ho tayong magagawa. Delikado na ho dito. Kailangan na po talaga natin umalis. Baka pumapahamak pa ho tayo dito. Kara, makinig muna tayo sa kanila kasi pwede naman tayo bumalik dito bukas pag okay na yung panahon. Hindi, wala nang ibang araw. Kailangan ko mahanap si Miguel. Kara! Kara! Miguel! 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 Kara! Kara, sandali! Miguel! 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 Tama na, Kara. Miguel! Kara, andito si Faye. Kara, 2 weeks ka nang absent. Medyo nag-aalala na sila sa opisina eh. Ayoko pang pumasok. Kara, hindi mo naman pwedeng pabayaan ang trabaho mo ng ganyan-ganyan lang. At lalong hindi mo pwedeng pabayaan ang sarili mo. Ma, gusto ko nandito ako kapag dumating si Miguel. Gusto ko siyang hintayin dito. Anak, mabuti pang bumalik ka na sa trabaho mo para meron ka na ibang inintindi. Tsaka, Kara, ginagawa naman ng mga rescuers yung trabaho nila. Kara, baka magkasakit ka na dyan sa ginagawa mo. Alam kong buhay pa si Miguel. Ikaw, naniniwala ka bang buhay pa si Miguel? Oo naman. Buhay pa si Miguel. Buhay pa si Miguel. Andeng. Ay, ate. Kanina pa po siya hindi lumalabas ng kwarto. Ha? Opo. Kara? Kara? Kara! Andin ko din mo yung susi, dali. Sige po, ito po. Kara! Kara! Kara, buksan mo tong pinto. Kara! Anding, bilis! Ito na po, ate. Ito na po, ate. Ako Buksan na po. mo, dali! Ito na, ate. Kara? Kara? Anding, tumawag ka ng ambulansya, dali! Kara? Opo. Kara! Mabilis lang! Kara! Kara! Anak! Kara? Kara!
Anak, mabuti na agapan ka ng mga doktor. Huwag mo na ulit gagawin yun, ha? Nakikiusap ako sa'yo. Ma, panahon na po siguro para gamitin ko yung kaalaman ko. Yung namana ko po kay Lola. Ano? Yung mga tarot po. Alam ko pong matutulungan ako nun para mahanap ko po si Miguel. Hindi uubra ang ordinaryong tarot. Kailangan gamitin mo, anak, ang barahan ng Lola Auring mo. Nasaan po ba yun? Sa puntod ng lola mo. Inilibing natin yung kasama niya. Ma, kailangan ko mahanap yung tarot. Anak, Kailangan ko makuha yung tarot. Anak, hindi mo alam kung anong maaaring mangyari kapag ginawa mo yun. Maaari ka nga tulungan ng mga baraha. Pero pwede ka rin singilin ng mga ito. Ma, kailangan ko mahanap si Miguel. Ma, kailangan ko siyang makita. Bakit kasi hindi mo matanggap na baka wala na si Miguel? Ma, hindi! Ma, naniniwala ako buhay si Miguel. Sa panaginip ko, sa puso ko, sa kalooban ko. Ma, humihingi siya ng tulong sa akin. Sinisigaw niya yung pangalan ko. Ma, mahal ko si Miguel. Hindi ko siya kayang baliwalain. Kung yung tarot lang ni Lola yung paraan para mahanap ko si Miguel, magagawin ko. Magagawin ko kahit ano pang kapalit nun. Mahanap ko lang si Miguel, ma. Ma, bakit po? Bakit hawak-hawak niya? Tandang-tanda ko, nak. Ipinatong ko lang yung kahon ng baraha sa bangkay ng lola mo. Eh bakit ngayon akap-akap na niya? Po? Mukhang nadikit, ma'am. Okay lang ba kung tungkabin natin? Ma, wala akong makita. Hayaan mo lang, anak, huwag kang bumitaw. Ano yan? Buksan ang aking isipan upang masabi ang katotohanan. Linawin ang aking paningin upang ang hinaharap ay magpakita sa akin at mabunyag ang lahat ng lihim. Ito po yung dinadasal ni Lola. Bawat baraha may ibig sabihin. Kailangan makinig ng mabuti para maintindihan ang sinasabi nila. Buksan mo ang aking isipan. Marami silang pinto na bubuksan para sa iyo. Linawin mo ang aking paningin. Mga pinto sa mga maaaring mangyari sa hinaharap. Upang ang hinaharap ay magpakita sa akin at mabunyag ang lahat ng lihim.
Buksan ang aking isipan upang masabi ang katotohanan. Linawin ang aking paningin upang ang hinaharap ay magpakita sa akin at mabunyag ang lahat ng lihim. Tingnan mong mabuti ang mga baraha at pakinggan mo kung ano ang sinasabi nila. Anak, ano nakita mo? Kailangan kong bumalik sa gubat. Ha? Bakit? Doon po ang tinuturo ng baraha. Ma'am, nasuyod na po namin yung buong area. Paikot-ikot na lang kami sa punong ito eh. Kung nandito po si Sir Miguel, sana noon pa namin siya natagpuan. Ma'am, sino ho ba nagsabi sa inyo dito natin siya mahahanap? Alam niyo, mabuti pa magpahinga muna tayo, ma'am. Mamaya subukan natin babain yung burol. Pero siguro saglit lang dahil malapit na rin magdilim eh. Sige, Sol. Ma'am. Sige na, pare. Sige na. Ma'am, hindi naman ho sa nangihimasok ako sa inyo, pero siguro noon ho, kailangan niyo matanggap na posibleng hindi na ho natin makita si Sir Miguel. Sige po. Sol! Sol! Ano yun? Napunta natin. Ma'am, bakit po? Sol, tingnan mo. Pareho. Rubber shoes ni Miguel to ah. Baka dito siya nahulog. Kung patibong ito, ibig sabihin may nangangaso na sa area nito. Hindi kaya yung matandang nakilala namin dati? Yung nakatira sa taas ng bundok. Siya yung gumagawa ng mga patibong para sa mga baboy ramo. Kailangan balikan natin na matandang yun. Pare. Sige. Pagalingin mo siya. Ibalik ang kanyang kaluluwa. Tawarin ang kanyang kasalanan. Hoy! Nasa kamay! Ibalik ang katawan. Suka! Miguel! 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 Ano po ginagawa niya dito? Ginagamot ko lang siya. Wala akong ginagawang masama. Paano po siya napunta dito? Di sana sinumbong niyo sa mga pulis. Natakot akong mapagbintangan eh. Aksidente ang pangyayari. Kaya ginagawa ko lahat para mapagaling siya. Sige, Miguel? labas siya. Oh, Sige, wala akong kasalanan! Wala akong kasalanan! Miguel? Ginagamot ko nga
Layuan niyo ako. Tumayo kayo, layuan niyo ako. Salamat sa Diyos at ligtas ka. Hindi ako tumigil hanggat di kita natatagpuan. Salamat din. Salamat at hinanap mo ko. Pwede ba namang hindi? Tsaka, bakit pa bumangon ka na? Hindi ka pa naman magaling. Halika nga. O, dahan-dahan lang. Oh. Nag-text nga pala si Ate Connie. Pupunta daw siya dito mamaya. Kahapon kasi nagpunta siya pero wala ka pang malay eh. Alam mo, Miguel, nag-alala kami sa'yo. Sumisigaw ka sa panaginip mo. Akala ko hindi na ako makakalis sa lugar na yan. Sabi nung matanda, nahulog ka daw sa patibong. Aksidente lang daw yung nangyari. Kaya nagpunta yung mga pulis para itanong sa'yo kung nagsasabi ng totoo yung matanda. Kung hindi, pwede natin siyang kasuhan. Totoong nahulog ako sa patibong. Pero mas nakakatakot pa yung mga nakita ko bago nangyari yun. Ha? Bakit ano bang nangyari? Nung gabing natulog tayo sa kuweba, nagising ako dahil may narinig ako mga boses. Sinundan ko yung pinagmumula ng mga boses. At doon ko sila nakita.
hinahabol sa'yo? At anong ginagawa nila sa bundok? Miguel! Ate Connie. Alam mo ba, halos nawala na kami ng pag-asa na makikita ka pa namin. Buti na lang to si Kara. Hindi tumitigil sa paghahanap sa'yo. Kara, paano mo nga pala nahanap to si Miguel? Paano mo nalaman kung saan siya makikita? I-rush ko yan para sa'yo, ha? Thank you. Welcome. Han! Okay naman, di ba? Hindi naman siya masyadong malalim. O, ito na yung barong Ito ba yun? mo. Ano? Wow, mukhang bagay sa'yo. Sige na, isukat mo na. Oh, sige. Kara, tingin mo ba babagay ito sa akin? Tingin? Oo naman eh, ikaw pa. Lahat ang suot mo bagay sa'yo. Han? Matagal pa ba kayo, Han? Pwede bang mauna na ako umuwi? Para akong lalagnatin eh. Han? Ba't hindi ka na umimik dyan? Han? Honey? Han? Honey? Asa ka ba? Han? Honey? Honey? Ano ba nangyayari sa'yo? Ha? Ha? Bakit? Ha? Sige, Cora, ako na lang bahala dito. Ilabas mo na lang yung dessert at hugasan mo na lang yung pinagkainan namin. Apo. Nabusog ka ba, Miguel? Tinatanong ka ni Mama. Alam nyo, uso ngayon na pera na lang ang binibigay sa bagong kasal kaysa sa regalo. Mas praktikal nga naman at nakakabawi pa sa gastos, di ba? Opo, Ma, pero napagawa na po namin yung mga imbitasyon eh. Isa pa po, may bridal registry naman po, kaya siguradong hindi magdodoble ang mga regalo. Miguel? Miguel, ayos ka lang ba? Pagod lang ako. Ay, brown out. Ate, parang tayo lang naman ng walang ilaw dito kasi yung ibang unit meron naman po eh. Tumawag ka sa maintenance, magpapunta ka ng mga tao dito. Ama, ako na lang po ang tatawag. Ako na lang din po ang kukuha ng kandila. Miguel, sandali lang ha. O, sige. Ay, nako. Miguel, pasensya na, ha? Perwisyo naman to, oh. Hindi kaya may problema yung main switch ninyo?
Nandito lang ako sa may pool area. Baka gusto niya makijoin. Nandito kasi si Miguel eh. Tatanungin ko muna siya. May kuryente ba dyan? Brownout kasi dito eh. Oo naman. Baka kasi hindi ka nagbayad sa Meralco kaya wala kang kuryente. Kara? Faye, tatawagan na lang uli kita. Okay, sige. Tubig. Tubig ang ikamamatay ng tao malapit sa akin. Si Faye. Ano bang problema, Miguel? Mukha namang walang problema. Parang humihina. Naku, ate, mahina na talagang baterya niyan. Ay. Tita, bakit? Ikaw na muna humawak nito. Parang bigla ako nahilo. Tita! Ate, saan ka pupunta? Faye, sagutin mo yung tawag ko. Faye, sagutin mo yung tawag ko. Please. Faye! Ma'am, bakit po? Manong, nakita niyo ba yung kaibigan ko dito? Miguel? Kara? Kara? Swimming na tayo? Hindi, wag. Ano ba nangyayari sa'yo? Basta makinig ka na lang sa akin. Yung babae
niyo ba nakikita? Ate! Lola! Ano nangyayari? Bakit? Faye, hindi ko alam kung maniniwala ka. Ano ba kasi nangyayari sa'yo? Ako na lang sasabihin sa'yo, tara na! Yung babae ng kabelo! Mahimik ka, buksan mo! Tulungan niyo ako! Ate! Anong ibig mong sabihin? Si Ma'am. Ma! 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 Tita? Ma! Ate! Ma! Ma! Ma'am, pakisign lang po ito. Hindi ko na alam kung anong nangyayari, Miguel. Nung nasa morgue kami, hindi ko alam kung maniniwala ka sa akin. Bakit? Ano yan? May nakita akong babae. Nakabelo ang buong katawan niya. Nasa tabi siya ng bangkay ni Mama. At hindi ko alam kung bakit nagpapakita siya sa akin ng ganon. Kara, may nagpapakita rin sa akin. Ha? Nung nasa bridal shop at ospital tayo. Nagsimula lang mangyari yan nung ginamit ko yung tarot ni Lola Auring. Tarot? Umiiyak ang kaluluwa ng iyong ina. At hindi ordinaryo ang kanyang pagkamatay. At marami pa. Marami pang mamamatay at trahedyang magaganap. Matalik kong kaibigan si Auring. Nakatira pa nga ako dati sa kanya. Bata pa noon ang mama mo. Naalagaan ko pa si Diana noon. Nang nagkapamilya ako, di na kami uli nagkita. Paano niyo po nalaman ang pagkamatay ng mama ko? Nabasa ko sa obituaryo. Manghuhula din ako. 3 kami magkakaibigan noon. Kaya ko nalaman ang pagkamatay ni Diana. At kaya ko nalaman na may kinalaman ka doon. Paano niyo po nasabing may kinalaman po ako? Nararamdaman kong gumagamit ka ng itim na kapangyarihan. Anong itim na kapangyarihan ang sinasabi ninyo? Wala po akong ginagamit na itim na kapangyarihan. Pero ginagamit ko po yung tarot ni Lola. Tarot? Ang tarot ni Auring? Magmula po na may nangyayaring mga kababalaghan, hindi ko na po iniiwan to. Ayoko po kasi mapunta to sa maling kamay.
makapangyarihan ng mga barahang ito. Di pangkaraniwan. Kinuha ko po yan sa puntod ni Lola. Bakit mo ginawa yon? May pinagamitan lang po ako. Maaring gamitin ng mga tarot na ito pag pinamana sa iyo na may-ari. At mas lalong pinagbabawal ang paggamit ng mga barahang ito kapag kasama itong inilibing sa may-ari. Bakit po? Trahedya at kamatayan ang idudulot nito. Sa'yo at sa mga nakapaligid sa'yo, walang pipiliin. Sa susunod, na may babalang trahedya ang mga barahang ito, iligtas mo ang tinutukoy. Sa ganung paraan, mapuputol ang sumpa. Babae ang susunod na biktima. Narinig mo yon? Ang alin? Yung banggaan! Kara, nasa tuktok tayo ng building. Paano natin maririnig yung banggaan sa labas? Hello? Hello, Faye? Faye, nasan ka? Kara, nasa daan ako. Bakit? Nagmamaneho ka ba? Oo. Teka. Paano mo nalaman nagmamaneho ko? Faye, makinig ka muna sa akin. Itigil mo yung sasakyan. Gayon din. Kara, ano ka ba? Nasa gitna ako ng daan. Sige na. Basta makinig ka sa akin. Itabi mo yung sasakyan. Faye! Faye! Okay ka lang? Ang kulo naman nata siya. Tara, panay. Ikaw na rin yun, ha? Ha? Kara, you wouldn't believe this. Muntik na mahagip ng truck yung car ko. Ha? Ano, ligtas ka ba? Pinangyari ba sa'yo? Oo, ligtas ako. Pero sandali, paano mo nalaman na muntik na akong makaksidente? Hindi na importante yun. Ang importante, ligtas ka. Sige, salamat. Sige, uwi na ako. O sige, mag-iingat ka. Sige, dadaan na lang ako mamaya sa unit mo. Bye. Miguel, nailigtas ko si Faye. Ibig sabihin, Miguel, matitigil na ang sumpa. Sa inyong dalawa, no? Kung ako sa inyo, ipagpapalibang ko muna yung kasal. Eh, di ba, Kara, 2 weeks pa lang nakakaraan nung namatay mother mo? Oo, pero napag-usapan na namin ni Miguel yan. At saka ako na yung pumilit sa kanya para matuloy ang kasal. Sayang naman eh, halos nakahanda na ang lahat. Tsaka, mamaya maagaw pa ng iba to eh. Ano? Naku. Sus, diba? para ba mangyari yan?
mahal na mahal ka niyan si Miguel, no? Di ba? Ang sweet naman. Paano Totoo? ba yan, Kara? Di tutuloy ka na sa Canada niyan pagkatapos ng wedding niyo. Oo, doon na kami titira. Naayos na rin yung mga papeles namin. At isa pa, pagdating namin doon, siguradong may trabaho na si Miguel. Mabuti naman. Ate Connie? Ay! Ano ba yan? Ate Connie, dali natin sa susundan. Ate, susunod ko naman yung kotse! Baby ko! Bilisan mo! Tulungan niyo ako! Bilisan mo! Para, bilis! Tulungan niyo ako! Dali niyo ako sa ospital. Ano ba yan? Ate Connie! Kara, yung pinto! Kara, ano ba? Buksan mo na yung pinto! Kara, bilis! Kara, yung pinto! Ate, dandahan! Faye, ikaw na bahala kay Father, ah. Sabihin mo, i-rescue na lang yun. Sige, ako na bahala. Bahala ka na. Ano ba nangyari doon? Hindi ko alam. Hindi ko rin alam eh. Hindi ko napansin eh. Ma'am, ang baby niyo. Baby. Baby. Ano? Sino ka? Anong gagawin mo sa baby ko? Ibalik mo ang baby ko! Ah! Baby ko! Ate? Ang baby ko! Ate Connie, magpahinga ka na. Ligtas na ang baby mo. Premature pero ligtas na siya. Akala ko kung ano masama nangyari sa baby ko. Ang sama ng panaginip ko. Meron ako nakita. Isang babae. Nakabelo. Kinukuha niya sa akin yung baby ko. Inilalayo niya sa akin ang baby ko. Kara, si ate pa rin ba iniisip mo? Miguel, paano kung di ko matigil ang sumpa? Paano kung nagkamali ako? Huwag mo nang isipin yon, okay? Nanaginip lang si Ate Connie. And besides, wala namang masamang nangyari sa kanya. Ligtas si Ate Connie at ang baby niya, kaya hindi na tayo dapat mag-alala.
Mawalang galang na po. Ano ho yun? Dito po ba nakatira si Nana Upeng? Oho, dito nga ho. Pero... Gusto ko sana siyang makausap eh. Apo ko ng kaibigan niya. Ako nga pala si Kara. Olive, anak niya ako. Wala nang nanay ko. Wala? Patay na siya. Ha? Pero paano? Nasagasaan. Umabot pa sa ospital si nanay. Meron siya sinasabing paulit-ulit. Salamat. Ano yun? Hindi ko maintindihan. Pero tungkol sa mga babaeng nakabelo. Bago namatay si nanay, meron siyang ipinagbilin sa akin na ibigay ko raw sa'yo. Sandali ah. Kung namatay si Nana Upeng, ibig sabihin, hindi na putol ang sumpa. Sabihin mo sa akin kung sinong susunod na biktima. Sino ang kailangan ko iligtas para tumigil ang sumpa? At kailan mangyayari to? Sa susunod na kabilugan ng buwan, may nakatakdang mamatay. Isang babaeng may anak. Si Ate Connie. Di ba kamukha niya yung babae nagpapakita sa atin? Di ba? Ibig sabihin, hindi lang basta larawan sa tarot ang babae nagpapakita sa atin. Totoong tao siya at marami sila. Miguel, bakit? Pamilyar sa akin ang pendant na to eh. Ibalik mo ang kanyang kaluluwa. Patawarin mo ang kanyang kasalanan. Kamukha nito yung pendant na suot ng matandang lalaki. Hindi kaya kilala niya yung mga to? Kailangan natin siyang balikan. Baka siya makasagot sa mga tanong natin. Kara, malapit na yung kasal natin. Napanganib kung babalik pa tayo dun. Pero kailangan natin gawin to. Nabasa ko sa baraha. Sa susunod na kabilugan ng buwan, may maaaksidente, babae na may anak. Baka si Ate Connie mo yun. Pero nakaligtas na si Ate Connie, di ba? Oo, pero paano kung sinasabi ng baraha, babalikan niya si Ate Connie? Miguel, kailangan natin mapigilan yun. Pero Kara, hindi pa rin tayo nakakasiguro. Kung si Ate Connie at ang baby niya ang mag-inang tinutukoy ng baraha. Eh, sino pa ba, Miguel? Sino pa ba ang kilala natin na may anak? Bigla na lang naglaho ang matandang yon. Ang balita, dito siya lumipat. Anong nangyari sa lugar na to? At paano natin mahahanap yung matanda? Kuya, baka pwedeng
Umalis na tayo dito. Delikado dito kapag kumagat ang dilim. Kahit anong makita o marinig ninyo, huwag nyo nalang papansinin. At huwag na huwag kayong hihiwalay. Maraming ligaw na espiritu sa gubat na to, lalong-lalo na sa parteng to. Naririnig ko sila. Patayin ninyo mga ilaw ninyo. Mga aparisyon lang ang nakikita ninyo. Mga espiritu. Hindi sila dapat magambala. Maglalaho din ang mga yan. Kung aparisyon lang ang nakita natin, bakit hinabol nila ako nun? Siguro nagambala mo sila dati. Bakit alam mo lahat ng yun? Magtatawas ang lola nena ko. Kaya marami siyang alam tungkol sa mga kakahuyan. Pwede ba namin makausap ang lola nena mo? Teka, parang may tao dito. Hanggang dyan lang kayo. Lola, bakit ho dito kayo nagsisiga? May mga aninong nakasunod sa mga kasama mo. Kailangan ipaalam natin sa kanila na hindi sila pwedeng basta-basta makapasok sa lugar natin. Gusto ka nila makausap. Ang isa sa inyo ay may kapangyarihang itim. Mapanganib ito. Ito po bang tinutukoy nyo? Saan mo nakuha yan? Galing po to sa lola ko. Kay Lola Auring. Aurela Guevara po ang totoong pangalan niya. Isang Auring lang ang kilala ko. Isa siya sa mga pinakamatali kong kaibigan. At siya rin ang pinakamahusay na manghuhula sa aming tatlong magkakaibigan. Sino pa po yung isa niyong kaibigan? Si Upeng. Mga dalaga pa lang kami niya na Upeng at Auring noon. Nakatira kami sa bayang malayo sa Kabihasnan. Kasapi kami sa isang kulto. Ang samaang pinagbuklod ng kapangyarihan. Lahat kami ay tagasunod lamang sa isang pinuno. Siya ang aming El Señor. Mahigpit na pinuno si El Señor. Takot kaming lahat sa kanya. Bawat sabihin niya ay batas na kailangan naming sundin. Halos sambahin namin siya na parang Panginoon. Mamamatay ang anak mo. Po. Siya raw ang pinakamakapangyarihan sa aming lahat. Dahil nahuhulaan niya ang hinaharap. Gamit ang kanyang mga kakaibang baraha. Sa aming tatlo, si Auring ang pinili ng El Señor para maging kanang kamay niya. Likas daw kasi ang kakayahan ni Auring para makapanghula. Hindi nagtagal. Kinasal sina Auring at El Señor. Pero kahit mahal ni Auring si El Señor, di siya naging masaya sa piling niya. Dahil hindi lang si Auring ang asawa ni El Señor,
marami sila. Yung kasi ang nakaugalian sa aming kulto. Lahat ng mga naging asawa ni El Señor ay pinagsusuot niya ng belo. Bilang tanda na walang ibang lalaking pwede magmamayari sa kanila, kundi si El Señor lamang. Gustong parangalan ni El Señor ang kanyang mga asawa. Kaya maging sa mga barahang nilikha niya, inilarawan niya ang itsura ng babaeng nakabelo bilang simbolo ng kamatayan, ang pinakamakapangyarihang baraha. Pero habang tumatagal, parang nagiging baliw na si El Señor. Unti-unti siyang nalulong sa itim na kapangyarihan. Isang araw, bigla niyang sinabi sa samahan na malapit na raw magunaw ang mundo. Isang nakakadiring sakit daw ang unti-unting papatay sa sangkatauhan. Marami ang naniwala sa sinabi ni El Señor, pero marami rin ang natakot sa hulang ito. Hinikayat ni El Señor ang mga miyembro ng kulto na sabay-sabay na magpatiwakal. Sa ganitong paraan daw, magkakasama pa rin sila hanggang sa kabilang buhay. Nang gabing magpapakamatay ang buong kulto, nagkaisa kami ni Auring at ni Uping na tumakas. Pero bago siya tumakas, inako niya muna ang barahan ni El Señor. Sinabi ko sa kanyang iwan niya ito. Pero nasa dugo ni Auring ang isang manghuhula. Nasilaw siya sa mga baraha. Buntis si Auring ang tumakas kami. At si Diana, ang iyong ina, ang dinadala niya noon. Ang ibig sabihin po, lolo ko si El Señor? Pero paano po mangyayari yun? Ang sabi po sa akin ni Lola Auring, na aksidente daw po si Lolo. Bakit nagsinungaling sa akin si Lola? Dahil ng gabing tumakas kami, nangako kaming tatalikuran na namin ang malagim na pangyayaring yun sa buhay namin. Nangako kaming hindi na namin pag-uusapan yung kahit kailan. Pero kahit itago namin ang nakaraan, babalik at babalik din yun. Kaya siguro napadpad kayo sa lugar na ito. Matagal nang pangyayari yung pagkamatay ng buong kulto. Pero bakit nakita ko sila nung naligaw ako sa gubat? Maaaring ang mga barahang ito ang hinahanap niya. Kaya kailangan maisauli ang mga barahang ninakaw mula kay El Señor. Siguro, doon lang sila magkakaroon ng kapayapaan. Ng katahimikan. Baka yun lang po ang paraan para maputol po ang sumpa. Miguel? Mas mabuti siguro kung mauna ka na sa Maynila. Para mabantay mo si Ate Connie. Para makasigurado tayo na ligtas siya. Tutal sa makalawa pa naman ang kabilugan ng buwan. Sabi kasi ni Lola Nena, mainam daw isoli ang mga baraha kung saan natin nakita yung mga kaluluwa. Ano nga pa rin sasabihin mo sa akin kanina? Ay, sandali. Bel, napatawag ka. Ano? Saan? O, sige, sige. Oh, bakit? Si Faye. Nasa ospital daw. Doc! Kamusta po yung kaibigan namin si Faye? She's resting now. But unfortunately, the baby didn't survive.
Baby? Mhm. Buntis po si Faye? She was 2 months pregnant. Apparently, she has been taking abortive tablets to get rid of the baby. Yun ang naging dahilan kung bakit nagkaroon siya ng miscarriage. Excuse me lang po. Kara, baka matagalan pa tayo sa paghihintay. Gusto mo bang ihatid na kita sa inyo para makapagpahinga ka? Ilang oras din ang biyahe natin eh. Alam mo, nagtataka lang ako eh. Paano mabubuntis si Faye? Eh, wala naman siyang boyfriend. Kara. I have to tell you something. Kara? Akala ko ba kaibigan kita? Paano niyo nagawa sa akin to? Kara, I'm sorry. Hindi naman namin sinasadya eh. Hindi namin sinasadya yung nangyari. Basta nangyari na lang. Ayoko na sana sabihin sa ito, pero... Ayaw niyong malaman ko. Bakit anong binabalak yung dalawa? Nalokohin ako? Na maging magkaibigan pa rin tayong dalawa? Na magpakasal pa rin kami ni Miguel? Na maging maayos tayong tatlo? Yun ba yung gusto mo mangyari, ha? Kara, patawad! Hindi. Hindi kita mapapatawad. Hindi! Kara, please. Kung alam ko lang na gagawin mo sa akin to. Hindi na lang sana kita hinanap. Hindi na lang sana kita nakita. Kara, uminom ka muna nito at nang mainitan ang sikmura mo. Salamat po. Lola, bakit po ganun? Nakakapanghula po ako para sa ibang tao. Pero ang sarili ko, hindi ko mahulaan. Niloloko na po pala ako ng mga taong nakapaligid sa akin. Maring, hindi mo nabasa agad ang mga baraha. Maaring, hindi mo nakita ang mga palatandaan dahil ayaw mo lang itong tingnan.
Iwan mo na ang lugar na ito. Nanganganib ang buhay mo rito. Bakit po? Sandali lang po! Oh, si Kara, bakit hindi mo kasama? May pinuntahan siya eh. Sayang naman. Akala ko pa man di masusurprise mo kayong dalawa. Ha? Bakit ate? Kasi, yung kaibigan niyang doktor, tumawag dito. Kaya birich daw kasi yung phone niyang dalawa. Yung lab test na requirements niya para sa Canadian Embassy, lumabas na. At may good news, ha? Ano? Buntis pala si Kara. Oh, hindi ba dapat matuwa ka? Magiging tatay ka na? Kung buntis si Kara, ibig sabihin siya ng susunod. Anong siyang susunod? Hoy, saan ka pupunta? Kailangan magkita kami ni Kara. Miguel! Lola, dito ko po sila nakita. Kailangan simulan na natin ang ritual bago lumubog ang araw. Kapit kamay tayo. Panginoon, tinatawag namin ang pangalan mo upang basbasan ang puntod na ito. Sana'y makatawid na ang mga kaluluwang narito pa rin sa lupa. Panginoon, salubungin niyo po sila ng iyong pagmamahal. Patuluin mo ng dugo at ilibing mo na pakatapos. Sige, Kara. Ibaon mo ng taro. Nabuon na po natin ng mga baraha. Sana po matahimik na sila. Sana nga, Kara. Sana nga tama ang ginawa natin. Sana rin, Kara. Ibaon mo na rin sa libingan ang galit sa puso mo. Ilibing mo na rin ang puot sa mga taong nakasakit sa'yo. Dahil habang may kinikimkim kang galit, maaari pa rin mamayani ang kasamaan. Kara! 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 Bilisan na natin.
Sandali lang po. Ano yan? Mga larawan po galing po kay Nana Upeng. Sino po pa dyan yung El Senyor? Wala siya rito. Baka po nandito. Yan si El Senyor. Parang siya ang nagligtas kay Miguel noon. Ibig sabihin, buhay pa si El Senyor? Imposibleng mangyari yan. Nagpakamatay din si El Senyor. Kasama ang lahat ng alagad niya sa kulto. Pero hindi po ako pwede magkamali. Kausap ko po siya kahapon. At ang sabi niya, lisanin ko daw po ang lugar na to. Kung ganon, walang silbi ang pagtatago natin sa mga baraha. Bakit po? Dahil akala ko patay na si El Senyor. Hindi siya matahimik. Dahil may nagnakaw sa kanyang mga baraha. Ginamit niya ang kanyang mga alagad upang magastik ng lagim sa ang kanyang ring. Pero ngayong sinabi mong buhay siya, ibig sabihin, walang kinalaman si El Senyor sa mga pagmumulto. Hindi ang mga baraha ang kasagutan para matahimik ang mga kaluluwa. Lola Nena! Sol! 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 Iwan mo na ako rito. Sige, Hindi ko pa kayo pwede iwan umalis dito. ka na. Sige na, Sol. Umalis ka na. Umalis ka na. Lola! Sige na, Sol. Umalis ka na. Lola! Kara! Kara! Lola Nena! Sol! Ano ba bang gusto nyo? Nasali ko na ang mga baraha! Dali lang! Huwag niyo sasaktan ang apo ko. Patawarin niyo ako sa ginawa kong pag-iwan sa inyo. Ngayon na ang oras! Ngayon na! Patawarin niyo ako sa ginawa kong pag-iwan sa inyo. Dahil natuwag ako.
Akala ko po wala na po kayo. Mula nang bumalik ka rito sa mundo, sinubaybayan na kita. Kuya, baka pwedeng umalis na tayo dito. Buntis si Auring nang tumakas kami. At si Diana, ang iyong ina, ang dinadala niya noon. Alam kong iisa lang ang paraan para matigil na ang paghahasik nyo ng lagim. Para maputol na ang sumpa. Kailangan tapusin ko ang nasimulan ko. Alam kong ako lang ang hinihintay ninyo. Salamat at ligtas ka. Akala ko hindi na kita makikita ulit eh. Kara, binalikan kita dito. Dahil nalaman kong ikaw yung babaeng tinutukoy ng baraha. Buntis ka, Kara. Magkakaanak na tayo. Kara, alam kong malaki yung pagkakamali ko sa'yo. Sana naman mapatawad mo na ako. Mahal na mahal kita. Hindi ko kakayanin kung mawawala ka sa akin. Kaya sana bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon para makapagsimula tayo muli. Magsisimula... Miguel? Miguel, wag kang bibitaw! Sana mapatawad mo ako. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita, Miguel! 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 Ayan, nakikita mo na? Ayan, no? Ay, naku, lalaki ang anak mo, Kara. May pangalan ka na ba sa baby mo? Isusunod ko siya sa pangalan ng ama niya. Miguelito ang ipapangalan ko sa kanya. Miguelito. I don't understand. Doktora, ano po nangyayari? Bakit po? Bumibilis ang heartbeat ng baby mo. Ho? Eh, bakit ho? Doktora! Doktora! Ano ginagawa mo dito? Tapos na ang sumpa! Anong gagawin mo sa akin?
Hanggang ngayon, hindi pa rin ako natatahimik. Dinadalaw pa rin ako ng masasamang panaginip. Ginamit ko ang tarot para matagpuan si Miguel. Pero dahil din sa mga baraha, kung bakit siya tuluyang nawala. Minsan nararamdaman ko pa rin siya. Parang may binubulong siya sa akin. Nagpapanggap akong naiintindihan ko siya. Pero wala. At di gaya ng dati, hindi ko na mahuhulaan yun.